Okay. So magandang araw no sa mga manonood natin dyan ng Paul Computer YouTube channel. So dito naman sa ginawa kong video no, ay tuturo ko sa inyo kung paano naman ayusin yung mga ginagamit natin na mga LED light bulb no, na mga pundido na, mga napundi na. Okay, tuloy natin yung video. Mamaya ituturo ko sa inyo ano, kung ano yung mga ginagawa natin dyan. Okay, on muna tayo. Intro, pasok. Okay, so kayo na sana bahala magpasensya no sa ingay doon sa labas. Malapit kasi kami dito sa sa daan no, maraming mga sasakyan. Marami sana akong gagawin ng mga video no, katulad ng mga yung sa electromagnet at iba pa. Pero kahit ano na lang yung mauna, okay? Kasi yung importante ay no, makatulong tayo sa mga nakararami. Marami kasi gumagawa ng video kagaya nito ano, pero gusto ko lang din ibahagi yung mga natutunan natin. Okay, tuloy natin yung video. Yan. So sasabihin ko sa inyo na kung ano yung ginagawa ko diyan. No? Bali una ay gagawa ako ng diyan, ng tool para pang-ayos dyan sa mga LED light bulb. Okay, so gagawa tayo ng kapirasong plywood lang. No? So yan, ang tawag dyan ay wire stripper. So mas maganda kung meron kayong mga gamit kagaya nyan para mas madali yung trabaho. Okay, so bali kapag ipopost lang natin yung video kapag merong maingay dumaan dun sa daan. Iba pa rin napapanood niyo sa video no, kasi kapag nanonood lang tayo marami tayong mga natututunan na. Yan. So gusto ko lang yung i-share din yung nalalaman ko. Yan. Alam nyo yung mga ganyang gawain no, yung pag-aayos ng hindi yan hindi madali. Kasi baka gawin ng mga bata, delikado. 220 kasi niyan, pwede kayong makuryente. Okay, 220. Papanood kasi yan sa maraming gumagawa ng content na ganyan. Kinakamay lang nila. Baka kasi sundin ng mga So yung gagawin natin dyan ay gagawa muna tayo ng tool pang testing tsaka pang ayos na rin sa mga So i-screw muna natin siya sa plywood. So medyo makapal yung plywood na yan wag lang yung yung 1/4, mga yata yan, medyo mga 1/2 yung kapal niya. So meron akong dyan meron akong dalawang bulb. Yung isa umiilaw, yung isa hindi. Okay, kung napapansin niyo medyo lang binilisan ko yung ng konti yung video para hindi tayo tumagal. Yan, meron na siyang finish screw sa loob.
Okay. So tingnan niyo nang mabuti kasi yung mga tools na ginagamit ko diyan para makagawa niyan. Baka nagtaka kayo ano, bakit naglagay pa ako ng ng switch? Kasi hindi ko gagamitin yan para lang sa pag-ayos ng mga napunding bumbilya. Gagamitin ko rin sa iba yan, sa mga mga outlet na mayroong switch. Yan. Kasi meron namang nabibili na yung socket. Tapos may kasama ng outlet. Okay? So ganun lang yung gawin niyo, yan. Putulin niyo yung isang side ng wire. Yan. Gamit yung Ako hindi ako gumagamit ng isang wire stripper, yung isa. Kasi yan eh. Yan kasi yung nasanayan ko. Yan, tingnan nyo, cutter yung ginagamit ko dyan. Oh, may dumaan. Motor, tricycle yata. Yan, ganyan. Medyo malaki na niya, no? Malaki-laki ng kaunti na cutting tool. So, meron namang guide. So yung mga kakailangan ninyo, no? Tignan nyo, nandyan lang. Kailangan ninyo ng marker. Yan. Voltage tester. Yan, nakita niyo voltage tester. Tapos kapirasong PDX wire. Kung wala pa kayong pambili ng voltage tester. Ayan, naglagay ako ng label. Tuturo ko yan dyan isa-isa kung paano gumawa ng tool pang-ayos ng mga napunding LED light, at saka isa-isa kong ituturo sa inyo kung paano ayusin. So meron din akong mga napapanood. Gusto ko lang din i-share, no, yung paraan ko kung paano ko inaayos yung mga napunding light bulb na tumatagal talaga. Hindi lang yung mga temporary na inaayos lang. Mahaba-haba ito. So kung kung example, isa kang teenager, no, at gusto mong ayusin yung mga sirang mga ninyo dyan, ay pwede nyong gawin yan, pero sa pag-test na magpatulong na kayo dun kay kuya o kay kuya ninyo, no? Kasi tulad ng sinabi ko, hindi biro yung mga ganyan pag-ayos ng mga ganyan. Pwede kayong makuryente, no? So bawal muna sa mga bata, yung mga kailangan mga 18 years old pataas na Okay, so maghanap kayo ng yung mga wire na magandang klase tulad niyan, no? Matitigas, pinakita ko sa video. Ayan. Huwag yung mga manidipis. So pang 220 volts talaga yan. Okay, so ganyan ako kapag naglalagay ako ng ng plug sa wire. Ayan.
So pwede kayong maglagay ng kuan, yung parang plastic na tube, no? Pero ako ginagamit ko yan, no? Rubber tape. Yan yung ginagamit ko. Kasi hindi siya na mahirap mo siya i-unwind once na madumikit na siya. At saka kuan din yan eh. Yan o. Maliit lang ang kailangan. So gumagamit din ako ng tube sa ibang kuan, pero kadalasan kapag ganyang mga plug ay rubber tape lang. Yung kuan kasi, no, kapag gumamit kayo ng kuan dyan, ng electrical tape, ay kuan eh, natatanggal. So kung electrical tape yung gusto nyong gamitin, yung hanapin nyo yung kuan, yung isang klase, yung na kahit mainit siya ay hindi siya natatanggal. Yung kuan sa sunog, yung hindi nasusunog, ganon. Hindi ba yung nasusunog? Yung mga durong kuan ba sa init kaya niyang ikuan. Yan. Ginagamit ko kasi na electrical tape, no, yung focus. Yan yung mga manitipis. Yung kuan niya ng tawag dyan ay kuan, ano, voltage tester. So nakita niyo merong 6 volts, 12 volts, tsaka 220 volts. Okay, so gagawa tayo dyan ng tool pang testing. So ginawa ko lang yan just in case na wala kayong kuan, wala kayong voltage tester. So yan lang muna. Okay, pwede nyo gawin yan. Pero kung makakuha na kayo, ano, pause muna natin. Mas maganda kung meron kayong voltage tester tulad ng pinakita ko kanina, no? So bali maglalagay ako ng link dyan, ano, kung saan ninyo makuha sa kuan, kung saan ninyo mabibili sa online. Okay, ilalagay ko sa description ng video na to. Okay, tuloy natin. Mas madali kasi yon pang testing, katulad yan, hindi tulad nyan. So kapag gumagamit kayo nyan, kailangan meron ko yung ginagamit na gloves. Yan, yung nasa gilid, no, meron akong gloves kasi 220 yan eh, pwede kayong makuryente. Tapos kailangan niyo ng marker para pang marker niyo dun sa LED na sira na, yung kailangan ninyong i-short. Okay, para ayusin natin kasi yung mga sirang light bulb, i-short lang natin yung mga LED na pumutok na. So ayan yung bulb na umiilaw, oh. Nakikita niyo. Tapos may isa akong bulb dyan na hindi na umiilaw. Yan. Okay, so ibig sabihin yan, meron siyang LED na isa doon sa loob na pumutok na. Okay, so bali ikuan lang ninyo pag nagbukas kayo, ha, parang nagbubukas na kayo ng takip ng mga kuan. Tapos ihilahin lang ninyo. So ganyan mag-test, oh, ganyan. Merong terminal yan, ha, left and right, yung mga LED light. Okay, nakikita ninyo. So make sure na meron kayong suot dyan na gloves, ha, kapag ginawa ninyo yan. Okay, so turn on muna natin. Ready na tayo, magte-test tayo dyan. So kailangan magsuot kayo ng gloves. Kailangan yung gloves, ha, yung pang kuwan talaga, yung merong rubber, kung pwede lang merong rubber, para hindi kayo makuryente. Okay, o ayan. At ayaw. Ganun lang mag-test, oh. Yung terminal niya, left and right ng ilaw ay i-kuha ninyo. Ay, hindi pa na on. Sira. Check nyo, ganyan. Okay.
So gagamitin natin yung method na yan kapag wala pa kayong tools, wala pa kayong voltage tester. Pwede yan, pang testing lang. Hindi mapa ng maayos. So kailangan i-on talaga ninyo, isa-isahin ninyo yung LED light. Okay, o sandali, pause muna natin. Okay, so ganito yan, ano. Meron sa atin na nahihirapan paano nila i-kuan yan, no? Paano i-test kung saan bang ilaw dyan, kasi yung iba naka-rely sa kailangan may sunog, may mga itim sa kuan yan, no? Para malaman mo na yung sunog na LED. Okay, so ganito yan. Merong mga LED light na hindi kailangan na masunog na kuan siya, meron siyang mark na sunog. Okay, katulad ng sa akin yung pinakita ko dyan sa inyo. Kaya yung iba hindi nila alam kung paano ayusin, kasi walang marka na sunog. Okay, sa pag-ayos natin ng LED bulb katulad niyan, iisa-isahin talaga natin. So make sure ninyo na connect ninyo yung na short ninyo yung dalawang terminal niya, kasi kapag umilaw yan, indikasyon niya, yun na yung indikasyon na yun yung LED na yun yung sira. So lalagyan natin ng marka para ma-short natin later on. Okay, so tuloy natin yung video. Yan. So wala talaga. So kailangan i-on ninyo talaga. Pasensya. O ayun, nagulat ako dyan eh. Kasi maliwanag kasi yan kapag so ayan. Ayan, nakita niyo, yan yung LED na nasira. Oh, biglang umilaw. So lalagyan natin ng marka na. Ayan pala yung ginagamit ko na na tool. Nakita niyo, umiilaw siya. O sandali lang. Ngayon, bakit ko ginamit yan? Ano? Bakit ko ginamit yung tester na yan? Yung voltage tester. Ginamit ko siya kasi hindi ako sure kung ilan yung output volt niya, no? Kaya ginamit ko siya. So ngayon nakita ko, so mga 220 talaga siya. Okay, so hindi biro yan. Okay, kailangan magpatulong kayo kay ate, kay kuya, pero alam nyo mas convenient na gamitin yan pang tester. Okay, kasi tingnan niyo, kinakamay ko lang, oh. Ayan, kasi meron siyang needle. Ayan. Okay, ayan, so bali meron siyang 6 volts, 12 volts. So pwede niyo gamitin sa mga sasakyan, diba? Multi-purpose yung voltage tester ko dyan. Okay, ngayon aayusin na natin, no? Naglagay tayo ng mark kung ano, kasi i-short natin yung part na yan, i-short natin yung kuha niya. So ayan, nakita niyo, non-plug ko. Make sure niyo kapag nakuha na niyo, ha, i-short niyo, kailangan i-unplug niyo. Okay, so ngayon yung gagamitin natin dyan ay kuha talaga, soldering. Oh, ay yung tawag ito, yung silver nya. Oh, yun. So maglalagay kayo pala ng kuwan dyan, ha, soldering paste, para dumikit siya dun sa kuwan. So ingat kayo kasi plastic, parang plastic yata yung kuwan na yan eh, yung pinagkakabitan ng mga LED light, parang plastic na matigas. So huwag masyadong madiin, no? Kasi baka mabutas nyo rin yung pagkakuan, pagka solder. Ayan, ewan ko kung siguro naman familiar kayo dyan, ano? Ano yan? Ginagamit ko dyan. Yung mga matatanda, alam yan eh. Pambunot yan sa mga puting buhok sa kilikix. Kilikix. Ano? So, bali lilinisan lang natin. Tapos, bali tatanggalin natin yung sirang LED, syempre. Tatanggalin natin. Yan yung purpose ng
tawag namin dyan buntis buntis, hindi buntis na kwan ha, dalagang nabubuntis kwan, tool, buntis pang bunot ng buhok sa calyx. Yon. Kahit na ano pwede nang gamitin ninyo dyan, basta importante matanggal yung LED na kwan, sira na. So yung gagawin natin dyan ay i-short natin yung connection ng kwan, ng LED na sira na. So ganito yan sandali. Yung LED lights kasi dyan sa kwan sa bulb ay naka-series siya. Okay, naka-series connection siya. So ang mangyayari kapag nag-short tayo ng isang ilaw, LED, yung ibang mga light bulbs kapag umilaw siya, medyo mas maliwanag na siya ng kaunti. Okay? Tapos yung life niya ay hindi na gaanong matagal. Okay? So advice ko ganito, kapag napundi ulit, na naayos na ninyo, katulad yan inayos natin, tapos naulit na napundi siya, huwag na ninyong i-attempt na ayusin ulit. Okay? Kasi ganito yan, explain ko nga. Every time kasi na merong katulad yan, naka series connection siya, nako-compromise yung ibang LED light. Kasi dapat kasi yung ginagawa natin dyan, i-replace natin yung sirang LED. Okay? So hindi na advisable na kapag nasira na yan, ay ganun pa rin yung gagawin natin. Mag-short naman ulit tayo. Kasi yung mangyayari dyan ay hindi tatagal at mapupundi ulit. Okay? So bali one time lang natin gagawin. Okay? Para at least magamit pa natin ng matagal. Okay? Tuloy natin yung video. Yan. So take note sa pag-ayos ng mga LED light bulb gaya niyan, one time lang ninyong gagawin. Okay? So idudugtong na natin yung kwan na yung dalawang terminal niya, yung positive tsaka yung ground na pinagkabitan ng LED light. Hindi mabuti na kapag napundi ulit na naayos na ninyo ay uulitin ninyo yung ganyang procedure. Hindi na, kasi sandali lang ninyo magagamit, mapupundi na naman. Every time kasi na nag-aayos kayo niyan, every time na nag-short kayo ng LED light, nababawasan yung mga lights, so nakukompromise yung iba, ganon. So may dumaan, okay lang. So ingat-ingat lang, kasi parang plastic yan, pwedeng mabutas kapag masyadong madiin yung pagsulda. So hindi na ako nagplano ko kasi maglagay ng wire, maliit na wire, pero dahil halos magkatabi lang, so diniretso ko na. Parang yung distansya ng positive sa yung connection niya parang nasa kwal. So teka lang, i-switch niyo yung inyong digital multimeter dyan sa yung parang may wifi. Yan, kita nyo, kasi magbibip yan kapag nag-short na siya. Testing natin kapag nag-short yung dalawang terminal. Okay, magbibip. Tit. Ganon. Yan. So ibig sabihin nag-short na yung dalawang connector. So ngayon ay subukan na natin, plug natin.
plug. Yun, plug, yun. O, tapos turn on. Ting! Ayos. So, di ba mas sure yung connection natin. Sure yung connection natin kapag solder talaga, soldering lead yung nilagay natin compare sa ibang mga paraan kung paano yan, nilalagyan, di ba? Mas masasabi natin na secured yung connection, hindi madaling makuha. Okay. So hanggang dito na lang yung ginawa nating video, no? Sana ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa muli naman nating pagkikita. Okay. So babalik na natin. Pag nagtanggal pala kayo niyan, parang pag nagtanggal kayo ng kapit, ng takip niya, parang lang, yung nagtatanggal kayo ng takip ng soft drinks. Pakaliwa, di ba? Pakaliwa. Tapos sabay hila. Talaga. So yan yung umiilaw talaga. Kita ko lang. Okay, bye-bye. Bye-bye. Hanggang sa susunod. Yan po tayo. Okay. Everything I do so